at hindi natin susundin ay baliwala din. Sayang lang na kung ito ay mapakinggan at tapos babaliwalain din po natin ay wala tayong pakinabang dito. In connection sa ating pag-aaral ay ating tignan at buksan kung ano po ang magiging biyaya ng pagsunod sa ating text na bubuksan dito po sa Deuteronomy chapter 11 verse 13 hanggang verse 17. Binasa natin ito kanina, pero ito yung magiging teksto po natin sa ating pag-aaral. But before that, ay tayo po ay manandalyang manalangin. Maraming Diyos, kami lumarami po sa inyo. Kami ng tulong ng banal na Espiritu na siyang magbigay po sa amin ng kapaliwan natin. Kaya pagpalain po ninyo ang lahat ng mga pangunawa sa lahat ng mga makikinig. At maraming salamat po muli, Diyos. Kami dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Para sa ating teksto, ating basahin from verse 13 to verse 17. Sinasabi po dito kung inyong susundin ang mga utos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito na ibigin ng Panginoon ng Diyos siya ay paglingkuran ng iyong buong puso at kaluluwa. Ang ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan. Ang una at uling ulan upang inyong matipon at ang trigo, alak at ang aking bibigyan ng lupo ang iyong mga bukid para sa inyong mga ikaw ay kakain at mag-iisip. Mag-ingat kayo, baka ang iyong mga puso ay madaya at kayo maligaw at magiging sa ibang mga Diyos at sinamba sa Allah. Kapag gayon, ang galit ng Panginoon ay mag-ingas lahat sa inyo. Kaya kanyang sasarahan ang langit upang hindi magkaroon ng ulan at ang lupa hindi magbibigay ng kanyang bunga. Kayo malinis na magpupuksa sa magbibigay ng ipahin ang bibigay sa inyo ng Panginoon. Ating pag-aaralan, mayroong tatlong bagay na nakikita po natin po dito, which is una ay yung panawagan ng pagsunod, pangalawa ay yung biyaya ng pagsunod, pangatlo ay yung warning against obedience. Alam po natin na tayo po ay sa ating mga desisyon, malit man ay malaki, ito po ay umuhubog sa ating mga buhay. Kaya dito sa ating teksto na binasa, ang Diyos ay ipinipresenta ang kanyang utos sa kanyang mga tao kung ito po ay susundin or hindi, because this choice is of mayroong eternal significance. Kung ito po ay susundin nila, kaya tandaan po natin mga kapatid, ang passage kung ito ay hindi ito lamang panawagan para sundin, kundi ito ay imbitasyon para ma-experience po natin yung biyaya ng Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, ang kanyang mga utos ay hindi ito pabigat. Kahit sino ay hindi ito pabigat because this is the pathway of life. Para po ito ng Diyos, para ang buhay ng tao ay maranasan po niya ang kaluwalhatian, the joy and the abundance of God. Kaya tingnan po natin, kapag hindi po natin sinusunod ang mga batas, may mga kaparusahan na dumarating. Pero tingnan po natin, pangatlong ano na po natin po yung outline. Kaya unahin muna natin yung panawagan. Okay? Sinasabi po dito, ito po yung context ng command. There is context. In Deuteronomy chapter 11, patuloy na si Moses ay second address ni Moses regarding sa law, kung saan ay ini-emphasize po niya yung pagsunod. Why? Because alam na po natin na ito po yung susi ng buhay at pagpapala. So itong ating itong chapter po ito ay in-highlight po niya regarding the rewards of obedience and the consequences of disobedience. That's why Moses
Presenta po niya ito sa mga Israel. Whether you obey, this is a between death and life. Kaya kapag hindi nyo sinunod, ay mamamatay ka. Diba, ganyan din naman talaga yung batas, kahit dito sa batas po natin. Kapag hindi natin sinunod at malaking offense, kamatayan po ang sagot po nun. Dapat wala po tayo, kamatayan po dito na parusa, pero magsasuffer ka. So ay ganun din po ang emphasize ni Moses sa kanila. No? So ay verse 13 to 17, ito po ay panawagan sa mga taga-Israel to love, parang mahalin nila ang kanilang Diyos at sundin ng merong buong puso at kaluluwa. So ay itong pagsunod na ito is not about utos lang. Hindi lang ito mere rule. Hindi ito po ay a response for a covenantal love and faithfulness of God. Kapag kung ganito ang nakikita po natin, so there's no reason para hindi natin sundin ang mga bagay po ito. Kaya yun yung in-emphasize ni Moses sa mga tao. That's why Moses urged Israel to serve God. Hindi lang naman yung maglilingkod ka. Of course, mayroong devotion. Kaya ka naglilingkod dahil alam mo kung sino ang Diyos. Kaya there is a devotion. Bakit ka nagkaroon ng devotion sa Diyos? Because it was motivated by gratitude. Di ba? Ngayon, kapag nalaman mo na meron na pala akong kaligtasan, it will motivate you to serve. Hindi na inuutusan ang tao, kaya yun yung kaya sila din, nung pagkakataon po yun, bakit sila magkaroon ng gratitude? Because sila ay pinalaya ng Diyos from Egypt. Kaya there is an expectation of God's promises nung panahon po yun. Okay? Kaya again, emphasize at in-explain ni Moses about obedience dahil ang magiging resulta po dito ay merong maliwanag na pagpapala sa kanila kasi po, siyempre sa Old Testament was physical blessings dahil nung panahon po yun ay alam naman po natin sila po ay nabubuhay lamang sa mga agricultural system. Kaya yun yung pinangawakan po nila dahil napaka-essential, napakahalaga po sa kanila ang mga bagay po nito, especially sila po ay nabibilang po sila sa agrarian society. That's why God's promises is to send, magpapadala po sila magpapadala ng Diyos ng pagpapala sa kanila. Okay? Hindi lamang po yun, mga kapatid. Kundi sinisigurado ng Diyos na ang kanilang mga pananim ay magkakaroon ng mga bunga at magiging masagana ang kanilang pasture land. Hindi lamang po yun, pati lahat ng kanilang mga alagang hayop ay mananagana. So it means there is blessing, merong pagpapala sa panawagan ng biyaya o ng pagsunod. Okay? Now, ay minarningan din po niya ang mga taong ito na kapag hindi nila sinunod o nagkaroon ng disobedience ay malamang they turn into idolatry and will bring curses from heaven. Yan mo, isasara niya ang langit para magkaroon ng drought ang bansang Israel. So it means ang warning po nito, it will emphasize God's sovereignty. Diba? Na siya may makapangyarihan na hindi lamang magbibigay ng biyaya sa mga tao,
kundi ini-enforce din po niya yung bagay na pagdidisiplina sa kanila. Yun po yung resulta po ng kapag hindi po natin sinunod ang Diyos. Now, tignan po natin about the kanina yung context ng command. Tignan po naman natin yung historical and cultural settings ng Israel during that time. Alam naman po natin na alis nila sa bansang Egypt, ang Israel was transitioning from Egypt irrigated land to Canaan. Yung bagay po yun ay magdidepende yung tubig na irigasyon, magdidepende lang sa ulan. Kapag walang ulan, walang tubig. Remember, before, wala pa kayo noon. Kung walang tubig, walang ulan, walang tubig ang irigasyon. Kaya nagdidepende sila sa ulan. Kaya dito kasi sa cultural setting po nila, ito po yung istorya na ang Egypt po, yung tubig po nila ay nanggagaling po sa Nile River. No? Kaya of course, dahil sa katalinawan ng tao, ay nakagawa po sila ng irigasyon para magkaroon ng tubig ang kanilang mga lupain. So makikita po natin na kung walang provision ng Diyos about rain, ay hindi sila magkakatubig, kaya nakasalalay ang kanilang dependency sa Diyos. Now, when it comes to dependency, it will symbolize their reliance, ang kanilang pakikisama sa Diyos, na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Right? Ganun din po tayo. Nakadepende po tayo sa Diyos. Na kahit sabihin mong may tangan-tangan mo lahat, lakas ang ginamit mo. But if, kung hindi ka binigyan ng malusog ng pangangatawan, sa'yo pa rin ba yan? Hindi. Alam namin na pinaghihirapan mo yan, pero kapag sinara ng Diyos ang kanyang pagpapala, wala din. Kaya nakasalalay sa kanila. Na, tingnan po natin yung content ng command. Una, ito yung panawagan ng pagsunod. At sinasabi po ito ng verse 13. Okay? Tingnan po natin kung ano po ang hinihingi ng Diyos sa kanyang mga tao. Let's define the word obedience. Alam natin na simpleng pagsunod ng ito yun, that's obedience. Pero dito sa Hebrew word, ang ibig sabihin po ng obedience is shimaya. Comes from the root word shama. Yung mga magagaling sa translation ng Greek word. No, ibig lang sabihin po ng obedience is to hear. Papakinggan mo at sigurado kang nakikinig. Di ba? May mga tao kasi na ayaw makinig. Sige, susundin na lang kita. Pero hindi nila inintindi ang ibig sabihin nun. So, ibig lang sabihin, ang pagsunod, ang pagsunod ay makinig muna sa salita ng Diyos. Ha? Para makumplito yung obedience, of course, pagkatapos mong pakinggan, siyempre magre-response ka. No? Na merong pagmamahal doon sa pagsunod mo. At hindi naman po yun, siyempre pagtitiwalaan mo yung umangkong yun. Yan po yung ibig ko sabihin ng obedience. Hindi po ito masakit sa'yo. Hindi ito mabigat sa'yo. Hindi ito yung compliance mo sa iyong Diyos na merong puso na gusto mo siyang mapis. Gusto mo siyang masunod. Gusto mo siyang mabigyan ng kasiyahan at kagalakan ng puso ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nananawagan sa mga tao ng Israel. Kaya sinasabi po dito in verse 13 ay nakahilag po dito yung panawagan. Ano yung panawagan? To love the Lord your God. Mahalin mo ang Diyos. And to serve Him with all your heart at buong puso. Hindi ko ito checklist na check mo lang at gagawin. Hindi
a wholehearted devotion. Yung malalim na pagsunod mo sa Diyos. Sana your gratitude, yung utang na loob natin sa lahat ng mga bagay that until now, God permits you to mabuhay ka. At makilala mo yung itinangako ng tagapagligtas. That's the gratitude. Malalim po yan. Now, tignan po natin yung lalakbay ng mga taga-Israelite dahil after the slavery, diba? Pagkalabas po nila sa bansang Egypt, tandaan po natin, these people are surrounded by many idolatry. Kaya tamang-tama lang yung command. Dahil alam ng Diyos na mga taong ito ay napalimutan po sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nga nung sila po ay gumawa ng golden calf. Okay? Imagine, merong command, tapos saglit lang ay nakagawa sila kaagad ng kanilang Diyos-Diyosan. Ibig na sabihin, bilang mga Kristiyano, sometimes hindi tayo nakakasiguro because our hearts very deceiving. Sometimes nadadala po tayo sa ganun po sila. They are easily, their heart wander na balik agad ang kanilang mga puso sa mga bagay. Okay? Imagine, ang panawagan ng Diyos is to obey, hindi yung abandon, hindi yung iwanan ng Diyos at palitan ng maling Diyos. At ang panawagan ay maging tapat sila. Pero anong nangyari? Nabalitan. Kaya mayroong confirmation ang ating Panginoon. Again, inulit pagdating sa New Covenant, nandito na sa Matthew chapter 22 verse 27, that's the greatest command is to love God with all your heart. Bakit inulit po ito? Because our hearts are prone to drift. Ang puso po natin talagang madali lang maanod sa lahat ng bagay. Kaya sabi ng isang theologian, ang puso daw natin ay factory ito ng idols. Your heart is the factory of idols. Nandiyan lahat po yan. Kaya ganun kabilis yung nangyayari sa kanila. Tandaan po natin, as the reflection, tandaan po natin, this is not just an ancient struggle. Ganun din po tayo. Kung yung struggle nila, yan din yung struggle po natin. Whether it's success, comfort, or approval, we are tempted to please our trust. Pero minsan ganun yung nangyari po sa atin. Naibibigay po natin yung pagtitiwala po natin sa lahat ng mga bagay. Rather than God. Pababaling ang ating pagtitiwala. Dapat sa Diyos. Kaya again, this passage is a challenge. Okay? Hamon po ito sa atin para ang puso po natin ay focus po natin sa Kanya. Number 2, yung biyaya ng pagsunod. Mga kapatid, dala naman po natin. No? Kahit sa tahanan, kapag mayroong pagsunod sa magulang, mayroong ayuda. Okay? Lalo pag pinabili ka sa tindahan, sa inyo sumunod ka. Diba? Ganun minsan nakikita po natin. Pero iba ang blessings ng Panginoon kapag tayo po ay sumunod. Tandaan po natin, God's call to obedience is not just a demand. Hindi lang po demand. Sundin mo ito dahil trabaho mo ito. Hindi po ganun. Kundi merong kaakibat na pangako o biyaya. Pangakong biyaya ng Diyos. Tingnan po natin yung provision of time sa panahon nila. In verse 14-15 sa ating text. Pinangako ng Diyos ang ulan
sa lupa nila. Hindi lamang ulan, kundi masaganang ani na meron sila. O yung kanilang mga hayop ay talagang mananagana ng mga damo. Okay? Bakit? Kasi para sa mga taga-Israel ay ito ay lifeline sa kanila ito. Kapag ito ay naputol, mamamatay po sila. At tawag dito ay lifeline. Okay? Bakit? Kasi kapag hindi umulan, mamamatay ang mga yun. Kaya ang ulan sa kanila napakahalaga kasi ito po ay nag-i-ensure sa kanila ang survival at prosperity. Di ba? Medyo ng mabigat na problema nila kapag hindi sila sumunod. Kaya mo, isa-shutdown ng Diyos ang langit. Shutdown kaya ng Diyos ang langit sa atin kapag hindi tayo sumunod. What will happen to us? Right? So, it means ito ay paalala sa kanila na ang Diyos ay tapat sa kanyang provision, sa kanyang pagbibigay. Okay? Imagine during the time of farmer waiting for a rain, ano kaya mangyayari? At sa atin ganyan din nangyayari sa may ibang lugar. Kaya ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay nakadepende sa kanilang ani, livestock, even their family survival. Okay? Kaya yung pangako ng Diyos na magpapadala po siya ng ulan sa kapanahonan, it is a sign. It is a sign ng kanyang pag-iingat. Makikita po natin na ang Diyos ay kontrol niya lahat ng bagay ng kalikasan. Okay? Pinapakita ang pagiging soberano ng Diyos. Yung connection sa ating kapanahonan. Okay? Dahil alam naman po natin, lahat ng mga lugar ay nakadepende pa rin sa season ng ulan. Dahil sa kanila crop. So, anong ibig sabihin po nito? We rely on God for this daily provision. Kaya mga kapatid, ang pagsunod ito ay pintuan. It is a door, opens the door. Yung pagsunod, pintuan ko ito para buksan ang biyaya ng Diyos. Okay? Pero tayo naman ay hindi lang naman material na bagay. Okay? Maaaring sabay. Nakakatanggap ka ng mga material na bagay because of your obedience. Pero ang pinakamalalim po nito, there is joy. Deeper joy. Diba? Merong malalim na kagalakan sa puso mo at kapayapaan. The moment na sinunod mo ang utos ng Diyos, sinunod mo ang utos ni Kristo, diba? Meron tayong nararamdaman sa ating puso na kagalakan para sa atin at kapayapaan. So kung hindi kukulkulin ka ng iyong konsyensya hanggang sa huwin ka ng tawad sa Panginoon. Okay? Hindi naman po yung mga very easy contentment. Kapag sinunod mo ang utos ng Diyos, makikita mo ang kanyang guiding hands. Kaya sinasabi po ng James chapter 5 verse 7. Paghihintay ng isang farmer, they wait patiently. So, ganun din po mga kapatid. Yung farmer na naghihintay ng ulan, ay ibig sabihin, naghihintay po siya, naniniwala po siya sa timing ng Diyos kung kailan niya ibigay at yung inaasam po nila na ulan na dumarating. So, ano ibig sabihin? We are to trust Him as we walk in obedience. Pangatlo, yung warning. There is a warning.
against disobedience. At ito yung sinasabi ng ating text. Tandaan po natin, while obedience brings blessings, disobedience brings consequences. That's why ang Diyos ay binabingan niya ng mga tao. Bakit? Dahil pamparusahan niya. Kaya niya winabingan because He wants to protect them. Gusto niyang protektahan ang kanyang mga tao. Now, tingnan po natin yung magiging danger po. In verse 16, there is a danger of deception. So, there's a warning. Kaya, ingatan ang mga puso ninyo to be deceived into many idols. Kaya kanina sabi ko, madali lang madaya ang mga puso. It is easy na mabaling ang puso ng tao sa lahat ng bagay. Iiwanan ka rin na wala din. Diba? Ganun yan. Nagtiwala ka sa mga bagay na nakikita mo, pero after that, empty things pa rin ang mga hindi ka rin nasiyaan at na gara sa mga bagay mo. Kaya lahat ng mga bagay na tangan-tangan po natin, mga kapatid, sometimes ito po yung binibigyan po natin na akala po natin participation sa mga pangyayaran po natin. But the problem is, iiwanan ka rin ng tingnan po natin yung magiging consequences po ng disobedience. Nasabi po ng verse 17 ng text. Ito, describe how God would shock the heavens. Okay? Isasaraan ng Diyos ang langit. Kapag ang mga tao ito, they turn away. Babaliktad po sila. Imagine, without rain, their land would wither, mabubulok ang kanilang lupa, titigas, and their blessings would be lost. Kaya ngayon sa ating kapanahonan, disobedience might not bring droughts, but it can lead to spiritual barrenness. Titigas ang iyong kaluluwa. Titigas mo kapag ang iyong sarili ay inilayaw mo sa Diyos. Okay? If you distance with God, anong mawawala sa iyo? Sige nga. Pag lumayo ka sa Diyos, lumayo ka sa simbahan, lumayo ka sa mga kapatiran, maraming mawawala sa iyo. Mawawala sa iyo ang kapayapaan, ang kagalakan. Hindi sa lahat, yung dati mong inaasam na gusto mong lumakad closely with God. Closely with God. Pinakamasakit. Ito yung goal mo nung ikaw ay bagong Kristiyano pa. Yung magiging close ka sa iyo. Tignan po natin, mga kapatid, close. Tignan po natin, i-reflect po natin ang mga pangako ng Diyos about the old and the new covenants. Right? In the context of Deuteronomy chapter 11, the blessings of obedience were material. Tignan po natin, doon sa Old Testament, ang blessings po doon ay material. Rain, crops, and fertile land. But under the new covenant, the church, the blessings are spiritual and eternal. The blessings po dito, yung magkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan na meron ka, at meron kang pag-asa sa sangkalangitan. Yun yung biyaya ng pagsunod sa ating
ay maraming pangako ng Panginoon regarding sa kapayapaan. Imagine yung kapayapaan na hindi mo maintindihan. It's ito surpasses understanding. Na ibig sabihin, it was grounded in trusting Him. So ibig sabihin mga kapatid, obedience brings the fullness of joy that comes from abiding in Christ. Marami mga kapatid, okay naman ka, ito yung ultimate reward ng obedience is eternal life with God. At ito ay nagiging sa pamamagitan po ng ating pagsunod ng ating Panginoon sa kanyang Ama. Nakita niyo natin so ano magiging bunga ng ating pagsunod. Now the question, ang tanong, tayo ba ay lumalakad sa pagsunod sa Diyos? Hindi, ay examinin po natin ating mga puso. Tignan po natin. And of course, we commit to trust Him what our to do. Kapag ito ay ginawa po natin, hindi lamang yung biyaya ngayon ang iyong mararanasan. But there is eternal joy. Wala. Para sa atin, meron tayo. Now, in application, paano natin apply ang mga katotohanan po nito at paano natin may pagmumuhay ang mga bagay po nito? Anong gagawin po natin? Of course, number one, pay attention to God's Word. Okay? Magiging seryoso po tayo. Seryosoin po natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. May ibig sabihin, don't let God's commands go one ear. Isang tainga lang. At lalabas sa kabila. May ibig sabihin, take time to listen. Bigyan natin ang panahon. Reflect natin. Magkaroon po tayo ng action to be disciplined. Pangalawa, take obedience seriously. Seryosoin po natin mga kapatid. Dahil ang obedience defines who you serve. Ang obedience po natin, makikita kung sino ang pinaglilingkuran po natin. Either sin, leading to death, or righteousness, leading to life. What is defined? Ang ating obedience, kung hindi po natin seriously po, because if we get serious, it defines who you are, kung sino ang iyong pinaglilingkuran. And try to teach this obedience sa mga kakilala po natin sa naman. Dahil kailangan po natin ang modelo ng pagsunod. Siyempre, magiging modelo ka sa mga kasama mo sa simbahan. Hindi lamang sa simbahan, kundi sa loob ng tahanan. Yung mga bata. Ikaw yung magiging mentor nila. Diba? Ikaw yung susundin po nila. Okay? There is joy and blessings of following God's way. Yun ang magiging burden po natin. Tulong po natin sa kanila. Merong biyaya kapag sinusunod po natin ang Diyos. Kasalanan ang discipline. Purihin ka, Diyos, sa oras na ito, sa aming napangyan ng mensahe na pinarating mo sa bawat isang isa. Salamat, Diyos. Pinalaran, mahalitin niyo kami na merong panawagan
meron ding warning kapag hindi namin ginawa. Kaya Lord, salamat sa mensahe, siyang magiging gabay po namin sa aming buhay, sa pagtakbo ng panahon, ng buhay po namin ay magiging gabay po namin ang mensahe. Maraming salamat sa biyaya spiritual na aming napakinggan at tinanggap sa oras po ito. At hindi lamang po Panginoon pagpapala, hindi kapahinga din po ng aming paliwas sa pagkat sa nakadawang balan din po namin ang aming mga mahal na kapatid ng pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon.